Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang walang katapusan na idawit at tila paringgan ng ilang mga kongresista, lalo na ng mga Quad members, ang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte, kumpirmadong dadalo na sa nasabing pagpupulong patungkol sa nasabing investigasyon ng AJK. Umano'y planong pagkontempt sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Quadcom sa Kongreso. Binasag na ng political analyst at mga DDS political commentator. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila handang-handa na at hindi aatrasan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang kongresista, partikular na ang miyembro ng Quad Committee na siyang tila magpailang beses na dinawit at binatikos ang pangalan ng dating Pangulong Duterte sa investigasyon ng AJK noong kanyang administrasyon. Tila maghaharap-harap sila ng mga kongresista tulad ng Manila Representative na si Congressman Benny Abante na magpakailang beses na binanatan at tila binatikos ang dating Pangulong Duterte at tila pilitang may mga human rights violation di umano ang kanyang naging programa laban sa kampanya kontra droga. Tila tahasang pinanindigan pa umano ng ilang mambabatas ng Quad Committee na dapat ipaliwanag raw ng dating Pangulo ang kanyang sarili. Lalo't tila ikinanta raw siya ng mga dating gabinete at opisyales na kanyang inupo sa panahon ng kanyang administrasyon. Isang araw lamang ang lumipas matapos lumabas ang pahayag ng kongresista na si Benny Abante. Tila tahasang sinagot agad siya ng dating Pangulong Duterte at tahasang pinatunayan na hindi siya aatras sa mga ginagawang investigasyon ngayon ng Quad Committee sa Kongreso. Banat pa ng dating Pangulo, hindi raw siya tatalikod di umano sa mga walang katapusang akusasyon laban sa kanya at tila kanya raw sampalin ng katotohanan ng mga ilang mambabatas kung kaninong panahon ang dapat raw paniwalaan ng taong bayan ang kanyang administrasyon, kung saan malaya kang makakalakad ng walang takot sa kalsada at napasuko niya ang mga adik para sa kasalukuyang administrasyon ngayon, kung saan tila lantara na at naglipana na sa kalsada ang ilang lulong sa ipinagbabawal na gamot. Ayon pa sa inilabas na report ng Manila Bulletin, ex-President Duterte inimbitahan ng House Quadcom hinggil sa pagdinig sa drug war. Formal nang inimbitahan ng House Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa kanilang susunod na pagdinig hinggil sa madugong gyera kontra droga ng administrasyon nito, base sa ulat na may petsang October 18, 2024 na nilagdaan ni Quad Committee Chairperson Ace Barber. Gaganapin ang susunod na pagdinig sa Martes, October 2022, dakong alas 9 ng umaga. The Joint Committee respectfully invites you to attend the said inquiry to provide valuable insights and shed lights on the issue under discussion, particularly on extrajudicial killings nakasaad sa investigasyon ng committee kay Duterte. Matatandaang sa isang panayam kamakailan ay sinabi ng dating Pangulo na hindi siya aatras at handa siyang dumalo sa pagdinig ng House Quad Committee kung iimbitahan siya rito. Sinabi ito ni Duterte matapos niyang itanggi ang naging affidavit kamakailan ni retired Police Colonel Roriana Garma na inuutos umano niya ang pag-aalok ng cash reward para sa mga pulis na makakakumpleto ng misyon hinggil sa madugong gyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Lumabas ang balitang ito ay naglabas naman ng komento ang ilang political analyst at ilang political DDS commentator sa mundo ng social media at tila binasag ang di umano'y planong pag-contempt ng Quad Committee sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. At ayon pa sa kanila, haharap sa HOR si former President Rody Duterte. Allegedly, the plan of the HOR is to cite him in contempt if they don't like the answers. Hindi lamang ito laban ni PRRD, laban ito ng sambayan ng Pilipino na mga anti-addicts. Ipapakontempt di Abante si PRRD pag nagmura. Sabi nga ng Chinese drama, he must be tired of living. Unquote.
Jen, 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 Jen! Jen and Jen, Jen! Hi! Nasa exciting part na tayo mga Lods, no? Inimbitahan ng House of Representatives si Tatay Digong, si Honorable Rodrigo Roa Duterte na dumalo sa committee hearing on October 18, 2024, Tuesday. Exciting to mga Lods, no? Napipicture out ko na, no? Kumbaga, prosecutor, lawyer, the best president versus mga buhaya na walang mga utang. Diba? Napipicture out ko na yung mga tanong eh. No? At napipicture out ko na kung paano babalasubasi ni Tatay Digong ang mga walang kakwenta-kwentang tanong nila. Make sure lang ha na kaya niyong tanggapin ang mga sagot. Hindi yung pag hindi niyo na naman magustuhan ang sagot, i-contempt yan. Subukan niyo lang i-contempt si Tatay Digong. Subukan niyo lang. Ha? Talagang kung ngayon sirang-sira na mga pangalan yung mga buhaya kayo, sige, 'di ba? Isagad niyo talaga. Makikita niyo, no, ang hinahanap niyo, 'di ba? So ayusin nyo lang si Tatay Digong, ha? And make sure kaya nyong tanggapin ang katotohanan at mga sagot na sasabihin ni Tatay Digong. Kasi alam na namin karakas nyo eh. Pag hindi nyo magustuhan ang sagot, nagsisinungaling yan! I-contempt yan! Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Ayan. Alam mo, parehong-pareho talaga ng puso ni Pangulong Duterte si BP Sara Duterte. Hindi ko, kasi naalala ninyo nung pumarap si BP Sara Duterte mag-isa sa kamera. Sabi niya, para wala nang maistorbong iba, para makapagtrabaho ng iba. Anyway, baka mamaya makontempt pa sila. Ako na lang atin. This time, ganun din ang tono ni Pangulong Duterte. Ang dami-dami niyo pa pinatatawag. Ako na lang. Ano ba gusto niyo sabihin ko? Hindi, yan yung ano eh. Ano ba gusto niyo sabihin ko? Sige na, ako na lang. O, di ba? Ano ba ang gusto niyo sabihin ko? Yan ang sasabihin ko. Para maging masaya na kayo. Kaya alam mo, kaya nagustuhan ng taong bayan to si Pangulong Duterte. Wala tong di ba, pasikot-sikot. Talagang diretsuhan siya, di ba? Walang kaarte-arte. Ano ba gusto niyo sagot? O, yun na lang sasabihin ko. Yang gusto nila, hindi ko gusto. Yung gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before the start of any official proceedings. Sabihin ko sa kanila, anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Ganon ang ko. O, di ba? Ang linaw po nun. Ano ba gusto ninyo? Sabihin ko. Ay, sasabihin ko na. Kung ano yung gusto nyo marinig sa bunganga ko. Ano yung gusto ninyong... kasi alam mo, yan ang problema sa nagtatanong at sa nanananong. Magkaiba po yun eh. Yung nagtatanong, gusto talagang malaman yung sagot. Diba? Yung nagtatanong dahil gustong matuto, nagtatanong dahil hindi niya talaga alam. Iba naman yung nanananong. Ano yung nanananong? Nanananong yung may sagot ka na, gusto mo lang itanong para sabihin niya yung sagot na gusto mo. O yung gusto mo, o yung gusto mong marinig at saka yung magsasatisfy doon sa plano mo, ika nga. Yung magfulfill doon sa script na gusto mo. Hindi, alam mo may mga ganyan eh, di ba? Mga asawa ninyo minsan. Yung mga asawa ganyan eh, di ba? Yung nagtanong, pero alam naman, hindi naman na siya makikinig sa'yo. Siya ka galing. Ganyan tanong. Ba't ka nag-overnight? Nasa opisina ako nag-overnight. Pero alam naman niya na yung sagot. Hindi na kailangan na yun. Kaya lang talagang, hindi ko alam kung nanguhuli o ano. Ganyan. Kumain ka na? Yan yung mga delikadong tanong sa asawa. Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Bakit delikado? Kasi pag sumagot ka ng kumain ka na, saan ka kumain? Siguro may kasama ka, no? Ano? Pag sinabi mo hindi ka kumain, hindi ka ba kumain, no? Siguro may ginawa ka, no? Kahit anong sagot mo, mali. Bakit? Kasi may script na eh. Ano yung script? Meron na siya pinaniniwalaan na isa kang lalakero. Lalakero pala, pambihirang buhay to. Ay, nako! Nayari na. Di ba?
So wala kayong ano. Ibibigay ko sa kanila. Bahala sila Kaya kung ano gusto naman, nyo itanong. kagaya ito ni Ruena, Regina Garma. Garma. Yan si Garma, laking Davao yan. Laking pulis sa Davao yan. Yan pa sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Yun ang totoo dyan. Ngayon, there is may marinig ka dyan sa narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Ayan na. Sasagutin niya na yan. Di ba, tandaan ninyo. Yung question na yan, alam naman natin, medyo tricky statement, hindi pala question, statement ni Garma. Napaka-tricky niyang statement na yan. Merong pitik yan sa Iglesia ni Cristo, pero tingnan ninyo kung paano baliktarin ni Pangulong Duterte yung pangyayari na yan. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit? Bakit to? Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam kong may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibulsa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. Madali sabi, Ito Mr. President, yung pong pinondohan ninyo yung war on drugs, hindi yung magbibigay kayo ng pera sa mga pulis na pumatay na gaya ng sinasabi ng mga kalaban nyo. Walang pulis na papasok sa ganun. Walang gagong pulis na papasok ng ganun. Makukulong sila. Nagigets ninyo sinasabi ni Pangulong Duterte? Kaya nga, alam mo, mautak to si Pangulong Duterte. Magaling talaga eh. Hindi mo pwedeng utusan ng pulis at sabihin mo, bibigyan mo. Para mong ginawang tirador, ika nga. Para mong ginawang, alam mo yun, mamamatay tao. Even if ako ang nag-uutos sa'yo, o inutusan kita bilang pulis. Ako, presidente. Alam naman ng pulis yun. Alam ng pulis na masilaho ay makakasuhan. Diba? Alam mo nila yun. It's not, hindi na ho yan kahit pa presidente nag-utos sa'yo. Hindi naman sasabihin ng korte, absuelto na tong pulis kasi presidente yung nag-utos. Hindi. Pagdating sa husgado niyan, ikaw pa rin ang mananagot. At alam mo naman, alam ng pulis yan, alam niyo ho ba? Madalas ho tayo may mga kasamang pulis na kaibigan at atin pong nakakakwentuhan. Alam po nila ang laro sa politika eh. Alam mo nga nila yung laro sa politika kahit sa PNP chief eh. Kaya nga ho sila napakaingat sa mga utos. Kaya nga lagi ho silang by the paper ika nga. Bakit ho kanyo? Kasi ho, pagdating ng panahon, even yung PNP chief mo, hindi ka sasagutin yan. Even yung mas mataas sa'yo, kunwari halimbawa, ikaw ay corporal o kaya sargento pa lang, tapos yung kapitan mo, inutusan ka ng illegal. Hindi mo susundin yun eh. Bakit? Yung kapitan mo, anytime pwedeng ilipat yan. Yung kapitan mo, o yung iyong pinuno, o yung superior mo, anytime pwedeng mawala yan. Pag nawala yan, yari ka. Kaya napaka-importante sa mga pulis, yung papel. Yung talagang papers na order. Kaya nga may letter order, may mission order, para assignment, nakasulat talaga. Para pagdating ng panahon, kahit wala na yung mga superior, meron silang hawak na papel, at pag umarap sila sa husgado, may papel sila. Kasi alam mo nila, panapanahon lang yan. Even if iutos ng PNP chief, hindi nila susundin kung ito po ay sa tingin nila illegal. Tandaan nyo yan. Lalo na yung mga ganyan, yung personalan. Iba yung kunwari, yung katulad ng ginawa sa kay OJC, kasi pangkalahatan yun. Alam ng mga nasa baba, medyo hindi na sila masisili, pero kita nyo, nagtatago pa nga rin sila, di ba? Nakatakip pa rin ang mga mukha nila, wala pang patch para mahirapan silang kasuhan. Ganun sila eh. Pero gayon pa man, ito tingnan ninyo pag personalan, ibig sabihin, patayin mo si ganito, kasi addict yan, drug lord yan, patayin mo si ganire, tandaan nyo may tao na involved. Pag napatayan, may kamag-anak yan. Pag nagdemanda yan, ang liit lang nung mga ididemanda niya, ibig sabihin, sino? Yung head doon, at saka yung mga nasa operatives. So, ang dali hong kahit ba sabihin nating
Matagal ang sistema sa atin, mahirap ang hustisya sa atin. Pero yan po ang kinakatakutan ng mga pulis. Yung masuspende at magkakaso. Alam niyo ho ba yan? Kasi nawawala yung pensyon, nawawala yung... Marami ho sa mga nasa baba. No, ano yan pagka nawalan ka ng trabaho o nasuspende ka, wala kang sahod. Nakasalalay ho sila sa sahod. Kaya nga mga kababayan, hindi ho biro ho yan. Hindi ho biro, kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte, ako mag-uutos? Hindi ho susunod ang pulis kahit akong presidente. Kaya nga parati niyang utos sa mga pulis ay gawin niyo trabaho ninyo. Susuportahan ko kayo, sinuportahan ko ng sahod, tinaasan ng sahod, lahat ho ng pulis. Ito hindi ho particular na operatives lang o yung mga itinalaga lang niya sa war on drugs. Lahat po ito, dinoble ang sahod, inayos. Ngayon nga lang talagang winalang niya yung yung pension. Pero talaga hong inayos ni Pangulong Duterte yan. At ang sabi niya kabilin-bilinan, I will support you, just do everything in legal way. Okay? Just legal lang. Yun doon tayo, suportahan ko kayo pag legal. O, pagka-iskalawag, di ba? Kita nyo, pinapahiyaan niya pa nga yan. At saka alam mo, kilala si Pangulong Duterte. Sa Davao, ganito yan sa mga pulis. Pero pag iskalawag ang pulis sa Davao, tanong nyo sa mga taga Davao, ang dami kong dyan. Talagang naka-witness kung paano. Naku. Parusahan. No? Yun na lang ang term, parusahan ni Pangulong Duterte mga iskalawag na pulis. Talagang yari sa kanya. Why would they accept that kind of agreement when it will later on bring their downfall? Magpayagan sila, bigyan mo ng pero operational funds. Pagkatapos from time to time tanungin ko sila, tapos na ba sir, medyo kulang pa because yung iba nagpunta ng Cebu, yung iba sumibat sa Zamboanga, we have to do more follow-ups. Sabi ko, dagdagan ko yan. Yan ang sinasabi ng reward. Walang reward yan. Nagigets ninyo? Operational reward. Ibig sabihin, extended pa yung paghahanap namin. Nagpunta sa ibang lugar, pupuntahan namin. Pagkain namin, hotel namin. Di ba? Yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte na dinadagdag niya, nire-reward niya. Hindi ako magbibigay ng reward. Kung ang pinakamaano sila sa akin is pag mission accomplished, is yayain ko sila sa restaurant, magkain kami, and I congratulate them. In other words, yun ang in other words, Mr. President, yun ang pinaka-reward nila. Giving them recognition of doing their work. Ako, witness ako dyan. Minsan nagpupunta ako dati kay Pangulong Duterte. At saka ito mga recent, pagka meron siyang magaling na mga empleyado, o nung panahon na dati presidente siya, pag may magaling na siguradong may reward na suha. Hindi totoo. Talaga. Ako nakatanggap ako. Aaminin ko na. Nakatanggap ako ng suha. Tuwing pumupunta ako ng Davao dati, matik yan. May isang karton. Pinakamarami na 2 karton ng suha. True Senator Bongo. Hindi, yan talaga. Hindi ko, alam mo, hindi naman siya nangaano Pero talagang pinakakuripot ng mga politiko, si Pangulong Duterte at si Senator Bongo. Suha lagi. Ang pabao niyan, suha. At saka palainom mo yung pulis. Bilang mga 2 boteng makalan. Yung favorite ni Pangulong Duterte, di ba? Yung scotch niya. Yung makalan. Diyan ko natutunan yun. Nastikman ko yan . Nung nagpunta kami dyan, binigyan din kami ng reward. Di ba nakaraan, nagpunta kami dyan ng Banateros. Nagkantahan kami 4 na oras yun. Binigyan niya kami ng reward. Scotch. Makalan. Tinungga namin doon. Nakakalungkot din naman umiinom si Pangulong Duterte. Tikim-tikim lang. Kaya yung nakikita natin sa, iba pumupunta ka man ng noong kay sa sa bar ni Bong. Ayan. Di ba? Di naman yung kwento niya. Tugma-tugma talaga. Diyan kami talaga nagpupunta Yan mga pulis na yun man yan sila. Yung magpunta doon na. Si Bong, yung kapatid niya. Bar ng kapatid niya yun 4, 5. Yun yan sila na
maripartida ko sa kanila. Hindi yan ang tatanggap ng pera. Nahihiya eh. Yan lang sabi ko, sige, kapon kayo doon. Pag-inuman tayo. Now, dating Presidente Duterte, meron nung lumabas ngayon sa social media. Inilalabas nila yung sinabi ninyo, siguro mga ilang linggo pa lang kayo na naging presidente o ilang buwan pa lang, kung saan kino-quote kayo. Ang sabi niya ron, bibigyan nyo ng 3 milyon ang sino mang makahuli o makapatay sa mga drug lords. No. Kino-quote, ano bang, yun ang ginagamit nila na nagpapatunay, kita mo, umaalok siya ng 3 milyon para makahuli o ang sabi ko naman, sabi ko, alok yun siguro sa mga tao, hindi sa mga pulis, kasi yung pulis trabaho nila yun eh. Kung baga, magbigay ka ng impormasyon sa mga yan. Ito, binibigyan ko sila ng operational funds. Pero ito talaga ang order ko sa kanila. Nagtuturo ako ng criminal law, pati criminal procedure sa Police Academy dito. Go out and hunt for them. This is a recorded history na ito, pabalik-balik na ito. You can, as a matter of fact, you can replay it and replay it again. Fixture na ito. Hanapin mo at arestuhin ninyo kung saan ninyo. Bring them to me. Pero pagka lumaban, patayin nyo. at nakita ninyo na ang sarili ninyong buhay ay mapalagay sa alanganin, patayin ninyo kasi ayaw kong makita ang pulis ko na ang mamatay kaysa kriminal. Ito, excuse me po. Ito mga kababayan, nakailang press con si Pangulong Duterte na yan ang sinabi niya. At sigurado ako kung ikaw ay talagang tunay na isang Duterte supporter, sigurado ako narinig mo na yan. Tama, mali? O, lagay nyo dyan. Oo, ilang beses ko na nadinig yan. Paulit-ulit na, para nang sirang plaka, ika nga eh. Diba? Paulit-ulit na yan eh. O, patayin nyo. Pag pumalag, di ba? Patayin na ninyo. Unahan na ninyo. Yan ang paulit-ulit niya sinasabi. Pag pumalag, pag nanlaban, kaya nga di ba, ginagamit nila yung word na nanlaban. Kasi nga, ayaw niya nga merong makikita siyang nadedehadong kapulisan. Yan talaga ang order ko. Baski sa Maynila ako mag-lecture noon o dito. Baski saan, ganon talaga. Patayan talaga yan. Yan ang order ko. Pag lumaban at alanganin ang buhay mo, patayin mo na. Yun. Now, former President Duterte, hindi yung mapapasinungalingan ng yung digmaan sa illegal na droga ay naging matagumpay. Nagkaroon ng kapayapaan sa panahon ninyo. Ngayon po ba na nawala kayo sa Panguluhan, ano po bang naririnig nyo? Anong feedback nyo sa ginawa ninyong digmaan sa droga? Yun ba'y nanatili na naging mapayapa tayo o iba ang naririnig nyo ngayon? Ang problema dyan, because if I will answer the question, it would be self-serving. Galing talaga, no? Napaka-humble. I would rather na yung buong banda, let the people make the proper decision. Do you wanna know? Ito, may papakita ko sa inyo. Ayan, nakita niya yan? Yan. Di ba? Ano yan? Ano yung balita na yan? Dali lang, ililitan lang natin para mas maganda ang... ito. Ito yan, papakita natin sa inyo. Drug den. Yan ang balita. Drug den, nasa tabi mismo ng Malacanang. Kalat ang mga kahoy at bubog matapos bumagsak ang pangalawang palapag ng isang pinaghihinalaang drug den malapit mismo sa Malacanang Complex. Lapit nga, no? Alam ko yan, yung lugar na yan kasi nagpupunta tayo dyan eh. Yan yung sa may simbahan malapit, oh. Street na yan mismo ng Malacanang. Harap yan. Nagpulasan pero nahuli rin ang 18 Ayan. Hindi kasi sabi nga ni Pangulong Duterte, yun sa bilyonaryo na news, yun, talagang legit yun. Sabi nga ni Pangulong Duterte, kung siyang sasagot, it will be self-serving. Di ba? Let the news answer your question. Canelo. Ngayon, kung sabihin ng tao na hindi ako nakatulong sa ginawa ko, then I am willing to step down.
from public office permanently. Kung wala namang silbi yung ginawa ko, at yung lahat na namatay, at gumana naman yung there was a time na maski saan magpunta dito sa Pilipinas, wala namang gumagalaw sa iyo. Kasi nga, wala na yung mga gago. Pero hindi ko sinasabi na sinadya ko pinatay. Kung sabi ko nga sa mga sundalo, give them the chance to fight. So that if they fight, then we would be justified in killing them. And that is one problem solved for the day. Totoo yan. So, Mr. President, inaasahan namin as soon as you receive the invitation, you will respond to it positively and you will be attending the congressional committee hearing. Of course, it's an institution of government. So, hindi naman ako presidente. I'm just an ordinary man, a plain citizen. And maybe because of past actuations, I was president, they might want me to clarify, answer, or explain, or whatever. I'm ready for that. Okay, maganda ho yan. Napakagandang event. Hindi ako atras ng aasahan po ng taong bayan ang inyong pagdalo. These are exciting times. At marami akong sabihin sa taong bayan. Nako po, patay. Marami siyang sasabihin. Marami pong salamat, Presidente Duterte. Na-istorbo ko na kayo. Kayo pala bagong galing sa biyahe. Kami po nagpapasalamat ng marami sa inyo sa pagbibigay ng pagkakataon nito. Ako, taga Mindanao, Bisaya, pero Pilipino ako. Mahal na mahal ko ang bayan ko. Anybody, narinig mo na yan several times when I was mayor and president, I repeated it 1,000 times already. Alam na ng taong bayan. Oo nga. Actually, whoever wants to destroy my country, I will kill. And if you will really destroy it, then I will be there to kill you. Grabe. Okay. Yan ang ipagbilid ko sa tao. Alam nyo mga kababayan, kabisado na natin yan. Meron pa kang ginawang mga meme yan. Di ko maintindihan bakit hindi alam nitong mga animal na congressman na ito. Talagang ginagawa nila ng istorya etong si Pangulong Duterte para talaga na mga, alam mo na, syempre, palabasing masama. Kayo na lang mga kababayan. Ito na lang para na lang sa mga kababayan natin na nanonood dyan. Ano ang gusto ninyong sitwasyon? Sitwasyon noon o sitwasyon ngayon? Pagdating sa safety. Ilagay nyo comment nyo dyan. Kayo na kung mag-comment. Anong mas gusto ninyo? Yung panahon noon o panahon ngayon? Ano ang mas safe? Panahon noon o panahon ngayon? Ano ang mas kampante kayo? Panahon noon o panahon ngayon? Diba? Anong klase ang gusto ninyong paglaban sa droga? Panahon noon o panahon? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!